Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong February 1, 2013, alas 2 ng hapon sa Fresno, California, ang reporter na si Jessup Reisbach ay tinawagan ng kanyang boss para puntahan at i-cover ang isang krimen. Nang siya ay nasa lugar na, nakita niya na ang isang lalaki ay naipit sa pagitan ng dalawang sasakyan na nagsalpukan. Ayon sa mga saksi, isang lalaki ang lumabas ng kotse at malakas nitong isinisigaw na siya ay si Jesucristo at siya lamang ang makakapagligtas sa lahat. Isinisigaw rin niya na ang mga African-American na mga tao ay dapat mawala sa mundo. Nang ito ay makalapit sa isang babae ay bigla niya itong sinunggaban. Sa loob ng isang segundo, ang lalaki na sigaw ng sigaw ay bigla na lamang tumumba dahil ito ay inatake ng isang lalaki na inilarawan ng mga tao na tila ito ay isang homeless o palaboy. Si Reisbach ay hindi naman nahirapan na hanapin ang lalaking nagligtas sa buhay ng babae. Sa interview ay nagpakilala ito bilang Kai. Talk to you, do you mind? What do you want to talk about? Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your look, skills, or age, or size, or anything, you're worthwhile. No one could ever take that away from you. I come to realize I'm Jesus Christ. And watch this, bam, with a hatchet, smash, smash, smash. Yeah. Pagkatapos ng interview, kahit gusto siyang makausap ng iba pang mga reporters, tinanggihan ito ni Kai. Kaya para malaman ng mundo ang kanyang ginawa at kabayanihan, ang reporter na si Reisbach at ang kanyang cameraman ay in-upload ang interview sa YouTube. Kinabukasan, ang kabayanihan ni Kai ay naging viral na umabot ng halos 8 milyong views. Ang mukha ni Kai ay laman ng bawat meme, mga internet forums at iba't ibang mga posts. Sa sobrang paghanga ng mga tao, ang reporter na si Reisbach ay nakatanggap ng maraming emails mula sa iba't ibang mga tao na gustong ma-interview si Kai. Pero ang problema, ito ay isang palaboy. Wala itong permanent address o kaya cellphone. Kaya hindi nila ito makontak at tila ito ay naglaho na lamang na parang bula. Si Caleb Lawrence McGilvery ay ipinanganak noong September 3, 1988 sa Edmonton, Alberta, Canada. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay 4 na taong gulang at mula doon ay hindi na naging maganda ang kanyang buhay. Ang kanyang ama ay nagkaroon ng ibang pamilya at silang dalawa ay hindi na nag-usap. Sa murang edad ay na-diagnose si Kai ng iba't ibang mga mental illnesses at siya ay malimit sa ospital dahil sa kanyang mga diagnosis. Ang mga doktor na tumingin sa kanya ay inirekomenda din na siya ay ipasok sa treatment facility para siya ay magamot. Kahit siya ay may iniindang mga karamdaman, nakapagtapos pa rin si Caleb ng high school sa St. Paul Regional High School sa Alberta. Siya ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo pero kaya niyang makapagsalita ng 3 lengguwahe. Ayon sa ulat, siya ay nakulong ng ilang beses sa Canada dahil sa mga kasong felony at misdemeanor. Pero wala akong makitang source kung ano ang eksaktong mga kaso na isinampa sa kanya. Kung makakausap mo ang mga taong personal na kilala si Caleb, merong magsasabi sa iyo na siya ay isang creative, matalino, outgoing, mapagbigay, mabait, at lagi itong full of energy. Sa kanyang paghahanap ng totoong kahulugan ng buhay ng isang tao, siya ay napadpad sa isang reservation camp ng mga katutubo sa Canada. Doon ay sumali siya sa spirit walk ng mga ito at doon niya sinimula na tawagin ang kanyang sarili na Kai. Si Kai ay nagsimulang mag-hitchhike sa iba't ibang lugar sa Canada at Estados Unidos. Ayon sa kanyang salaysay, habang siya ay naglalakad sa British Columbia, siya ay pinagsamantalahan. Ang suspect ay nahuli at nakulong ito pero nakalaya din. Sa kanyang statement na ibinigay sa mga otoridad sa Canada, ibinahagi niya sa mga ito na hindi ito ang unang beses na siya ay nakaranas ng pang-aabuso. Ayon kay Kai, pagkatapos maghiwalay ng kanyang mga magulang,
Malimit siyang makaranas na abusuhin dahil karaniwan na siya ay iniiwan ng kanyang ina sa pangangalaga ng ibang mga tao. Pagkatapos ng insidente, ipinagpatuloy pa rin ni Kai ang pag-hitchhike pero paminsan-minsan ay umuuwi pa rin siya sa kanilang bahay sa Alberta upang makita ang kanyang ina at iba niyang mga pamilya. Ang pagtigil sa kanyang tahanan ay hindi niya nagugustuhan kaya malimit siyang bumabalik sa pag-hitchhike. Para sa mga hindi pamilyar, ang hitchhiking ay ang pagbiyahe sa iba't ibang lugar at karaniwan silang nakikisakay sa mga taong nakikita nila sa kalsada para makarating sa susunod nilang destinasyon. Dala ang kanyang backpack, ang 24 na taong gulang na si Kai ay bumalik ulit sa pag-hitchhike. Para kay Kai, hindi niya inilalarawan ang kanyang sarili na isang homeless o palaboy. Dahil para sa kanya, siya ay isang home free. Siya ay mahilig din na mag-surfing, dumalo sa mga parties, at makihalubilo sa iba't ibang uri ng mga tao na mula sa iba't ibang mga background. Bilang isang hitchhiker, hindi problema sa kanya ang matulog kahit saan. Karaniwan siyang natutulog sa loob ng sasakyan, minsan ay sa ilalim ng tulay at minsan ay sa bangka. Sa kanyang paglalakad, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar sa labas ng Fresno, California. Nang siya ay patulog na sa isang sulok ng kalye sa Route 99, isang sasakyan ang tumigil sa tapat niya. Ang driver na si Jet Simmons McBride ay sinenyasan si Kai na pumasok sa loob ng kanyang sasakyan at ang dalawa ay bumiyahe papuntang Fresno, California. Si McBride ay may taas na 6 feet at tumitimbang ito ng 290 pounds. Ayon sa salaysay ni Kai, sila ay nagkwentuhang dalawa at nalaman niya na si McBride ay isang conspiracy theorist na naniniwala na isang terorista ang aatake sa Super Bowl. Bukod dito ay ayon kay McBride, kamakailan lamang ay napagtanto niya na siya ay si Jesucristo. Idinagdag nito na itinapon niya ang kanyang cellphone at iniwan ang kanyang aso sa kalsada para walang makakita ng kanyang mga ginagawa at hindi siya masundan ng gobyerno ng Estados Unidos. Nang ang kanyang cellphone ay naibalik sa kanya ay itinapon niya muli ito dahil malakas ang paniniwala niya na ito ay ginagamit ng gobyerno para makita ang bawat kilos niya. Para kay McBride, ang grupong Illuminati ay hinahabol din siya. Nang sila ay makarating sa Fresno, binigyan ni McBride si Kai ng $40 para ito ay makabili ng marijuana. Silang dalawa ay gumamit ng marijuana at bago makarating si Kai sa kanyang destinasyon, si McBride ay sinadyang ibangga ang kanyang sasakyan sa isang utility car. Dahil dito, isang trabahador ang naipit sa pagitan ng dalawang sasakyan. Lumabas si McBride sa sasakyan at doon na ito sumigaw ng malakas na siya ay si Jesucristo at paulit-ulit niyang sinabi na ang mga African Americans ay dapat mawala sa mundo. Isang babae na tumitingin lamang sa nangyari ang nilapitan ni McBride at sinunggaban niya ito para yakapin. Habang yakap niya ang babae ay hinalikan niya ito. Mula sa likod, hindi na nakapagtimpi si Kai at gamit ang palakol na nasa loob ng kanyang backpack ay pinalo niya ito sa ulo. Agad tumumba si McBride at ang mga dumating na mga otoridad ay agad siyang inilagay sa stretcher para dalhin sa ospital. Doon na siya na-interview ng reporter na si Reisbach. Sa interview ay hindi niya ibinigay ang kanyang pangalan. Ang mga otoridad ay kinumpirma na ang babae at si McBride ay nakaligtas. Ito ay sinintensyahan na makulong sa mental health institution ng 9 na taon. Sa interview ay sinabi ni McBride na si Kai ang pinaka-cool na taong nakilala niya at kung iba ang kanilang sitwasyon ay handa siyang ampunin ang binata. Simula na naging viral si Kai, maraming tao ang tinangkang hanapin siya dahil para sa mga nakakapanood sa kanyang interview, si Kai ay isang authentic at totoong tao. Siya ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa mga reporters sa 13 mga bansa, iba't ibang mga TV shows at news outlet. Ang nakakuha sa atensyon ni Reisbach ay ang alok mula mismo sa producer ng sikat na TV shows tulad ng The Keeping Up with the Kardashians at Jimmy Kimmel Live. Gamit ang email na nakuha niya mula kay Kai, ay nakontak niya ito. Noong una ay tinanggihan niya ang mga alok pero kalaunan ay pumayag din si Kai dahil sa pangako na siya ay susunduin ng limousine na puno ng marijuana. Bukod dito ay inalok din nila si Kai ng isang sasakyan na pwede niyang gamitin kung gusto niyang ikutin ang buong Los Angeles. 10 araw pagkatapos na maging viral ang kanyang interview,
Opisyal na lumabas si Kai sa Jimmy Kimmel Live. Pagkatapos ng interview, lalo siyang sumikat. Nagkalat ang mga memes, GIFs, Facebook fan pages at mga Twitter accounts na hayagang sumusuporta sa kanya. Ang kanyang mga taghanga ay masaya para kay Kai, pero sa pagtagal na ito ay lumalabas sa harap ng kamera, ay hindi nila maiwasan na magtaka sa mga kakatuwang kilos nito. Dahil sa kanyang bagong celebrity status, si Kai ay madalas na sundan ng kamera at doon ay nakita nila ang kakaibang pag-uugali nito. Habang siya ay nakikipag-meeting sa mga TV executives sa isang kilalang restaurant sa isang hotel sa California, ay bigla na lamang nitong hinawakan at inihagis ang plato sabay sigaw ng opa. Inihian din niya ang Hollywood Walk of Fame star ni Julio Iglesias sa Hollywood. Pagkatapos niya itong ginawa ay nag-alsabalutan si Kai, pero bago siya umalis sa hotel, ang kinita niyang pera sa show na Jimmy Kimmel Live ay ibinigay niya sa guard ng hotel dahil ito ang di umunong tanging paraan para humingi siya ng tawad. Ang reporter na si Reisbach ay unti-unting nag-alala sa kalagayan ng pag-iisip nito dahil para sa kanya ang taong akala niya na nasa tamang katinoan, street smart at matalino ay may mga senyales na tila ito ay may problema sa pag-iisip. Hindi lamang si Reisbach ang nakakapansin nito. Noong nagpalagay ng malaking tattoo si Kai sa kanyang kanang mukha at leeg, karamihan sa kanyang mga tagahanga ay hindi ito nagustuhan. May pailan-ilan ay pinagtanggol siya sa pagpapalagay ng tattoo, pero ang mga admin naman ng mga Facebook pages na unang nagbigay sa kanya ng suporta ay inanunsyo na hindi na nila sinusuportahan si Kai. We cannot vouch for Kai's integrity towards people anymore. Ito ang saktong sinabi ng mga admin ng Facebook pages na dating supporters ni Kai. Ipinaliwanag nila na si Kai ay walang pigil sa pagsasalita ng mga masasama sa harap ng mga bata at mga kababaihan, at pati ang hindi magandang pakikisama nito sa mga taong nakapaligid sa kanya. Inakusahan nila si Kai na ginamit lamang sa nito para sumikat. Para sa kanila, si Kai ay mentally unstable, irresponsable, wala itong ginawa kundi uminom ng alak, at higit sa lahat, ito ay papansin. Sa mga sumunod na linggo ay nahirapan si Kai na makakuha ng atensyon sa internet. Kaya para manatili siya sa limelight, sinigurado ni Kai na ang kanyang mga social media post ay laging kontrobersyal at pag-uusapan ng mga tao. Ang ilan sa kanyang mga posts ay sinabi niya na gusto niyang gumawa ng mga malalaswang pelikula. Gusto niyang mamigay ng mga shotgun sa mga pari, mga pastor, at mga single mothers sa mahihirap na lugar. Nag-post din siya na gusto niyang hambalusin ang leader ng North Korea gamit ang martilyo. Noong May 10, 2013, 2 araw bago ang Mother's Day, nag-post si Kai sa kanyang Facebook. Sa kanyang post ay inakusahan niya ang kanyang ina at ibang miyembro ng kanyang pamilya ng pananakit na nagsimula noong siya ay 2 taon pa lamang. Isiniwalat niya na di umano, minsan ay ikinukulong siya ng mga ito sa kwarto na umaabot hanggang 20 oras. Sa mahaba niyang post, di umano'y pinapalo din siya ng kahit ano na lamang na mahawakan ng mga ito at minsan ay itinutulak siya sa malamig na shower. Noong May 14, 2013, mahigit 3 buwan pagkatapos siya makaranas na maging viral, nag-post ulit si Kai sa kanyang Facebook. Sa post ay tinanong niya ang mga tao kung ano gagawin nila kung sila ay nagising sa isang bahay na nahihilo at ang bibig nila ay lasang tila metalikong kemikal. May mga taong nagbiro na ang dapat niyang gawin ay hampasin ang salarin sa ulo katulad ng ginawa niya dati kay McBride. Nireplyan ito ni Kai at sinabi nito na gusto niya ang ideyang yun. 2 araw pagkatapos ng kanyang post, ang sumunod na balita tungkol kay Kai ay nang naaresto ito ng mga otoridad dahil sa salang pagpatay sa abogado na si Joseph Gaufi. Sa interrogation ng mga investigador kay Kai, lumalabas na bumalik ito sa pag-hitchhike at siya ay nakarating sa Times Square sa New York noong May 11, 2013. Sa daan niya nakilala ang 73 taong gulang na abogado na si Joseph Gaufi. Si Joseph ay dating may mataas na katungkulan sa United States Army at siya ay nag-serve mula 1965 hanggang 1970. Siya ay isa din sa mga kilala at respetadong tao sa kanyang lugar sa Clark, New Jersey. Ayon kay Kai, pagkatapos siya makapasok sa sakyan ni Joseph,
Ang kanyang kaibigan ay nag-text sa kanya na mag-ingat sa matanda. Silang dalawa ay dumiretso sa bahay nito sa New Jersey at sa daan ay bumili sila ng pagkain at isang pack ng beer. Nang makarating sa bahay, inalok si Kai ng beer ng matanda at doon niya nireplyan ang kanyang kaibigan na siya ay carefree at matapang, kaya kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Idinagdag ni Kai na si Joseph ay mabait dahil ito ay nag-alok sa kanya ng maduduluyan. Kinabukasan, sinabi nito na umalis siya sa bahay ng matanda pero bumalik ulit siya kinagabihan. Ang katrabaho at kaibigan ng abogado na si Joseph na si Robert Ellenport ay nagtaka at nag-alala dahil hindi ito pumasok sa trabaho. Na-miss din ito ang kanyang appointment sa kanyang kliyente. Sa edad na 73 taong gulang, si Joseph ay may problema na sa kanyang puso at kanyang kalusugan. Sa pag-aalala na may nangyari dito, si Robert ay inutusan ng kanyang paralegal na kontakin ito. Nang hindi sumasagot sa kanilang mga tawag si Joseph, tinawagan agad nila ang mga otoridad para magsagawa ang mga ito ng welfare check. Kasama ang mga officers, naghintay si Robert sa labas ng bahay ni Joseph at nang lumabas ang mga otoridad sa pintuan, ay pinanghinaan siya ng loob dahil ang mga ito ay malungkot. Sa pag-aalala na namatay ang kanyang kaibigan dahil sa sakit nito, ay laking gulat niya nang sabihin sa kanya ng mga otoridad na ito ay pinatay. Ang matandang abogado ay nakitang nakasubsob sa sahig ng kanyang bedroom dresser. Ito ay nakasuot lamang ng kanyang panloob at medyas. Sa inisyal na investigasyon, ito ay lumalabas na binugbog at sa tindi ng natamo niyang pamubugbog ay nabali ang buto sa kanyang muka, leeg at mga tadyang. Ang mga otoridad ay nakonek si Kai sa pagkamatay ng abogado dahil sa palitan nila ng mga text messages. Nahirapan ang mga otoridad na hanapin si Kai kaya ginamit nila ang teknolohiya para mapabilis ang manhunt dito. Naglabas sila ng BOLO o Be on the Lookout Alert at nag-post din sila ng litrato ni Kai sa internet. At doon ay sunod-sunod ang mga tips na kanilang natanggap. Noong May 16, 2013, sa tulong ng mga tao, si Kai ay nadakip sa Greyhound Station sa Philadelphia. Ang itsura ni Kai ay ibang-iba na sa kanyang signature look. Base sa officer na dumampot dito, sinabi sa kanya ni Kai na pinutol nito ang kanyang mahabang buhok gamit ang kutsilyo. Ayon din sa investigador, noong tinapik niya ito sa balikat, ang akala ni Kai ay isa siyang fan kaya tinanong siya nito kung gusto ba niya ng autograph. Ang pagkakaaresto kay Kai ay naging headlines ulit at ang katanungan kung isa ba siyang biktima o isa talagang mamamatay tao ay ang laging katanungan ng mga reporters na nagko-cover ng kanyang kaso. Mula Philadelphia, siya ay na-extradite pabalik ng New Jersey at doon ay nag-set ang judge ng 3 million bonds kung gusto niyang pansamantalang makalabas. Sa loob ng 6 na taon niya sa kulungan, ang mga opisyal sa presinto kung saan siya nakadetene ay lagi siyang inilalagay sa solitary confinement dahil minsan ay nagtangka na itong magpakamatay. Bago magsimula ang trial, idinaan si Kai sa isang psychological evaluation at siya ay napatunayan na competent na humarap sa korte. Ang paglilitis sa kanya ay ginanap sa New Jersey noong April 2019. Si Union County Superior Court Judge Robert Kirch ay nag-alala na ang celebrity status ni Kai ay makakaapekto sa resulta ng paglilitis. Kaya ipinagbawal at nireject niya ang request ng media na makover ang trial. Ipinag-utos din niya sa prosecutor at sa defense attorney na bawal nilang banggitin ang nangyayari sa paglilitis sa courtroom. At ipinagbawal din niya na humarap ang mga ito sa interview ng media habang hindi pa natatapos ang paglilitis. Ayon sa salaysay ng judge, ang kanyang ginawa ay para sa sariling kapakanan ni Kai dahil ang media at mga reporters ay maaaring gamitin ang kanyang sitwasyon para sa makasarili nilang mga motibo. Sa tuwing babanggitin ng abogado ni Kai ang kanyang viral na video ay agad itong pinipigilan ng judge dahil para sa kanya, ito ay irrelevant o walang kinalaman sa nangyaring pagpatay kay Joseph. Ang judge ay ipinaalam sa bawat miyembro ng jury na si Kai ay na-diagnose ng bipolar disorder. Pero ang abogado niya ay gustong malaman ng mga ito
na huwag husgahan ang kanyang kliyente gamit ang bipolar disorder. Bagkus, kailangan nila itong husgahan gamit ang PTSD o post-traumatic disorder na nakuha niya di umano nang siya ay inabuso noong siya ay binata pa lamang na nangyari sa Canada. Nang tumayo sa witness stand si Kai, ipinagdiinan niya na ang nangyari ay isang self-defense. Sinabi niya sa mga jury na nagkakilala silang dalawa sa bar sa New York at ang matanda ay inimbita siya sa bahay nito para doon siya makapagpahinga at matulog. Nang makarating sila sa bahay nito, inalok siya ng beer at siya ay bigla na lamang nag-blackout. Nang siya ay magising, nakapatong na di umano sa kanya ang matanda. Sinabi niya na pilit di umanong tinatanggal ni Joseph ang kanyang pantalon para mapagsamantalahan siya. Sa kanyang gulat ay ginawa niya ang lahat para makawala dito at doon sila nagpambulong dalawa. Nang siya ay makatakas, di umano'y agad siyang tumakbo papalabas at ang alam niya ay iniwan niya ang matanda na buhay pa. At nalaman niya lamang na ito ay patay na pala mula sa mga otoridad. Ang abogado ni Kai ay kinwestiyon ang investigasyon na ginawa ng mga pulis sa bahay ni Joseph. Una ay tinanong niya ang mga ito kung bakit hindi nila tinest ang baso na nakita sa bahay para malaman kung may traces ba ito ng droga na naging sanhi ng pagkahilo at pagkawala ng malay ni Kai. Pangalawa, hindi rin pala idinaan sa DNA test ang similya na nakita sa katawan ng matanda. At pangatlo, bakit hindi idinaan sa isang medical examination si Kai nang ito ay mahuli para mapatunayan kung ito ba talaga ay nagahasa o hindi. Ayon sa mga tao na nasa loob ng korte, si Kai ay laging sinasabayan ng pagsasalita ng sarili niya mismong abogado. Kaya maraming beses siyang sinabihan ng judge na kung ipagpapatuloy niya ang ganoong ugali, ay papalabasin niya ito sa korte. Nang idinaan si Kai sa cross-examination, malimit tumaas ang kanyang boses tuwing siya ay tinatanong ng prosecutor. Malimit din siyang magdagdag ng mga impormasyon na hindi tinatanong sa kanya. Kaya ang judge ay malimit siyang sabihan na maging direkta sa kanyang mga sagot. Sa kalagitnaan ng paglilitis, hiniling ni Kai sa judge na gusto niya magpalit ng abogado. Pero nang ito ay tinanggihan, tumaas ulit ang boses ni Kai at sinabi nito na tinatapakan ng korte ang kanyang Sixth Amendment right. Ang cross-examination ni Kai ay inilarawan ng mga nakasaksi sa paglilitis na naging mahirap para dito. Ang kanyang depensa na self-defense ay kinwestiyon ng mga prosecutors na sina Jillian Reyes at Peterson. Tinanong ng mga ito kay Kai na kung self-defense lang ang kanyang ginawa, paano niya maipapaliwanag ang malalang mga sugat ng matanda. Ipinakita ng mga ito sa 16 na jurors ang mga litratong nakuha ng mga investigador sa mga sugat na natanggap ni Joseph. Nakita nila na ito ay may mga baling tadyang at malala ang mga sugat nito sa kanyang muka, na para sa prosekusyon ay hindi magagawa ng isang tao kung gusto lamang nilang makawala. At para makumbinsi ng prosekusyon na hindi self-defense ang nangyari, iniharap nila sa jury ang kanilang star witness na si Junaid Shaikh na isang medical examiner. Sinabi niya na sa tagal na niya sa kanyang trabaho at sa dami na niyang bangkay na nasiyasat, ang mga sugat sa bangkay ni Joseph ay hindi sanhi ng self-defense. Ipinaliwanag niya sa mga jury na ang mga haba, lalim at lokasyon ng sugat sa katawan ni Joseph ay hindi gawa ng isang tao na ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Sa closing argument ang abogado ni Kai, pilit niyang kinumbinsi ang 15 jurors na hindi first-degree murder ang nangyari sa biktimang si Joseph. Dahil sa 3 rason. Una, si Kai ay biktima ng paggagahasa. Pangalawa, walang physical evidence na magpapatunay na ginawa talaga ito ni Kai. At pangatlo, self-defense lamang ang nangyari. Idinagdag rin niya na hindi ni-report ni Kai ang nangyari dahil ito ay lumalabas na iligal palang pumasok sa Estados Unidos. Dahil sa di umanong takot nito na siya ay ma-deport, pinili na lamang ng kanyang kliyente na huwag i-report ang di umanong kahalayan na ginawa sa kanya ni Joseph. Nang matapos ang closing statement ng kanyang abogado, sumigaw ulit si Kai na hindi naman nagustuhan ng judge. Sinabi ng judge na kung hindi siya mananahimik, ay itutuloy na lamang nila ang paglilitis sa video chat. Sa closing argument naman ng prosekusyon ay ipinaalala nila sa mga jurors na ang cellphone ni Kai ay nagping sa bahay ni Joseph noong May 15.
Ang punto ng prosecutor ay kung alam na pala ni Kai na siya ay di umanong dinodroga at pinagsasamantalahan base sa kanyang Facebook post noong May 14, bakit pa siya bumalik sa bahay ni Joseph noong May 15? Ang prosekusyon ay sinabi na ang dalawa ay maaaring may relasyon at kung may pagtatalik man na nangyari, ito ay consensual o ibig sabihin walang pamimilit na nangyari. Ipinaalala din nila sa jury na ang salaysay ni Kai ay paiba-iba. Iba ang bersyon na sinabi nito sa unang interview at makalipas lamang ang 1 linggo ay binago na naman ito ang kanyang salaysay kung paano sila nagkakilala ni Joseph. Ipinakita din ng prosekusyon ang litrato na nakuha nila mula sa kanyang mga fans pagkatapos niya makaalis sa bahay ni Joseph. Si Kai ay walang anumang galos sa kanyang mukha at ayon sa mga salaysay ng mga fans, ang kilos nito ay normal at hindi ito balisa. Hindi rin nila ito nakitaan ng anumang bahid ng kalungkutan na karaniwang mapapansin kung ang isang tao ay may pinagdadaanan. Ang trial ay inabot ng 4 na linggo at pagkatapos ng 2 araw na deliberasyon, ang 15 jury ay napatunayan na guilty si Kai sa pagpatay sa abogadong si Joseph. Siya ay makukulong ng 57 taon sa kulungan bago siya mabigyan ng parol. Noong August 5, 2021, 2 taon pagkatapos siyang mahatulang guilty sa pagpatay kay Joseph, ang kampo ni Kai ay nag-appeal sa ground na kulang at hindi sapat ang mga ebidensya na ipinakita ng prosekusyon sa mga jurors. Inakusahan din nila ang judge na ito ay bias, pero ang appeal ay na-denied. Ang mga akusasyon ni Kai laban sa kanyang ina at ibang mga kapamilya nito tulad ng pananakit at pang-aabuso ay mariin namang itinanggi ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay nagpaunlak ng interview at sinabi niya na naniniwala siya na inosente ang kanyang anak dahil walang physical evidence na ipinakita ang prosekusyon. Wala akong makitang ulat kung nadalo na niya ba si Kai o hindi. May mga tao pa rin na naniniwala na inosente si Kai. Nakakita ako ng online petition na ginawa ng mga fans ni Kai upang matulungan siya sa mga legal fees. Pero nang sinundan ko ang mga GoFundMe page, Facebook page, Facebook group at kahit ang link sa change.org, lahat ng mga ito ay sarado na. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.